Magandang araw pong muli sa inyong lahat. At kahit masama ang pakiramdam, kinakailangan tayong mag-shoot ng video. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Talakayin po natin sa maiksing sandali, konting kaalaman, gabay sa ating pang-araw-araw ng buhay. Itong hinango sa Jude, chapter 1, 20 to 24. At hindi ko na po babasahin lahat ng talata. Ibibigay ko yung outline. Limang puntos ng outline na puro letter F. Pwede nyo i-develop na mensahe. Pwede kayong magdagdag bawas. So, iso-shortcut ko lang po sa ating devotion. Pamagatan po natin itong build yourself up. Build yourself, myself up. Yun po ang pamagat. So, hanguin po natin yung pamagat na yan. Dito sa sinabi ng talata, ang babasahin ko, magfo-focus na lang ako dito sa verse 20, verse 21. Maaring hanggang verse 22. Ito po sabi ng Bible. Jude 1:20, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith. Yun po, ang ganda ng talata, ano? Praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So, iikot lang yung aking konting pagpapaliwanag dun sa build yourself up bilang mananampalataya. Pero ito muna yung mga outline, kunin po ninyo ay sa mga nagpipreach, ano po. Number 1, keep building your faith. Keep building your faith. Number 2, keep praying with fervor. Keep praying with fervor. Number 3, keep living in favor. Number 4, keep expecting the future. And number 5, keep reaching the faithless. 5 letter F po yung outline. Makikita nyo po dyan sa ating talakayan. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng build yourself up? Alam nyo, pag sinabing build yourself up, it is a phrasal verb that means to make yourself healthier or stronger, to feel more confident. Pag sinabi pong build yourself up, it is the process of growth, strengthening, or edification. It encourages individual to actively nurture and develop their spiritual lives. Siyempre, pag sinabing build yourself up, pwedeng kasama ang ating mental health, pwedeng kasama ang ating physical, emotional, pero ito pong talata na ating binabasa ay tumutukoy mostly sa ating spiritual growth. Kasi ang sabi, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith. Idinidiin po yung sa pananampalataya. Kaya dapat, patuloy tayong lumalim sa pananampalataya, patuloy na uminit sa pananalangin. Ang sabi pa ng verse 21, keep yourselves in the love of God. Patuloy na manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa awa ng Diyos. Patuloy tayong magpa-disciple at mag-disciple. Patuloy tayong mag-share ng salita ng Diyos. Most holy faith nga eh. So, minsan kasi, pamilyar na tayo dyan, palasak na tayo dyan, amen lang tayo ng amen, pero wala naman talaga tayong ginagawa o wala namang nangyayari. Ina-expect ng Diyos na tayo maging matapat at mabunga. Amen lang naman tayo ng amen, pero wala naman tayong bunga at hindi naman talaga tayo nagtatapat. Kaya ang ganda nung dinidiin talata, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith. So, siguro, nagdidemand na po ang Diyos sa atin ng action. Makita yung pruweba. Hindi yung puro na bless lang ako, nakakatouch yung mensahe,
pero wala namang nangyayari sa paglalapat sa ating buhay. Malitaw na yung ugat sa leeg ng pastor, ka-announce, ka-challenge, pero wala namang nagkukumit, wala namang nagpapakatotoo sa harap ng Panginoon. Kaya, i-consider po natin itong ating pinagbubulay-bulayan. Magwawakas po ako dito sa dalawang phrase na ito. Every Christian needs to assume responsibility for their own spiritual growth. Dapat malinaw sa atin yan. And last, every Christian needs a daily plan for personal growth and development. Si pastor nandito lang handang mag-evangelize, mag-disciple. May matututunan ka na sa worship, may matututunan ka sa prayer meeting, may matututunan ka sa APK. Pero pinaka-in-charge sa atin mga individual na sa sarili, tayo po mga kapatid, mga minamahal. Minsan kung sino-sino sisisihin natin. It's up to you. Every Christian needs to assume responsibility for their own spiritual growth. Every Christian needs a daily plan for personal growth and development. So, tignan po natin yung sinabi ng verse 20. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Para po sa ikabubuti natin yon, hindi po sa iba. Sana po ay ma-challenge tayo doon sa panawagan dito sa Book of Jude, chapter 1, 20 and the following. Sana po kinapulutan natin ng aral. Sana po ay nakukonvict pa tayo ng banal na espiritu. Ito po ang inyong lingkod, ang Peke Kano.